sa mga kapatid nating call center agents. Isinusulong sa Amerika ang panukalang manatili doon ang call center operations imbis na sa labas pa ng kanilang bansa. At kapag nagkataon, malaki raw ang magiging epekto nito sa industriya ng BPO sa Pilipinas. Ang buong detalye sa Express Report ni Mean Los Baños. Mga bayaning puyat kung ituring ang mga nagtatrabaho sa Business Process Outsourcing o BPO. Karamihan, gising sa gabi. Karaniwan kasing mga taga-ibang bansa ang kanilang mga kliyente. At ang trabahong ito ang naging sandala ng maraming Pinoy para maiangat ang kanilang buhay. Working as a BPO, parang nabibigay niya sa akin yung mga finances ko. Yung mga kailangan ko na, yung mga bagay na hindi ko naman kailangan pero kaya kong bilhin ngayon. Nagbago po yung buhay namin when I started working in BPO since 2013. Until nagka-family po ako, so andito pa rin ako and malaki ring naitulong in terms of financial. Habol din ng marami ang mga perks na inaalok ng iba't ibang BPO company. Yung ino-offer nila na hybrid or yung work from home. So it's a big na pwede mong gawin yung trabaho mo in your own convenience. So yun, like especially dito sa Manila, medyo yung traffic, the way ka pumunta sa trabaho. So it will cost you a lot of time preparation para makarating dito sa pag nagtatrabaho. Pero nanganganib na mabura ang BPO industry sa bansa. Yan ay kung maisasabata sa Amerika ang panukalang Keep Call Centers in America. Layon ang panukalang pagbawalan ang mga US company na magkaroon ng call center operations sa labas ng Amerika. Ito raw ay para masigurong may trabaho ang mga US citizen. Nakasaad sa panukala na ang mga kumpanyang may call center work sa labas ng Amerika ay hindi na kwalipikadong makatanggap ng financial help gaya ng grants at loans mula sa US government. Uobligahin din ng mga US company na isapubliko ang physical location ng kanilang customer service communications. Magbibigay din ito ng transparency sa American consumer. Pero para sa isang eksperto, hindi ganun kadali ang haharapin ng mga kumpanyang maaapektuhan ng naturang panukala. This proposed bill is misguided. The assumption is that if once the US firms are compelled to reshore call centers, there will be a ready pool of workers available who would want to take over the jobs that are being held now by Filipinos, Indians. They will realize sooner or later that they don't have the manpower to do this. Ayon naman kay dating Albay representative at ekonomistang si Joey Salceda, posibleng malaking kawalan sa Pilipinas kung maisa sa batas ang US bill. Pero dehado rin ng mga US-based consumer. May papasa kasi sa kanila ang dagdag bayarin ng mga kumpanyang magbabase na lang sa Estados Unidos ng kanilang operasyon. Kaya rekomendasyon ni Salceda, agad umaksyon ng gobyerno ng Pilipinas habang tinatalakay pa sa US Congress ang panukala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.